Mas mainam tanggapin ang malaya kapag natalo. Sa matitira, lahat mapipiga. Masisisi ka kapag napipiga. Maganda ka na sa malawakan at talastasan para kunin ang korona ng hari na balagtas. Sa matitira, lahat mapipiga. Masisisi ka kapag napipiga. Maganda ka na sa malawakan at talastasan para kunin ang korona ng hari na balagtas. Engkwentro at ang unang laban ngayong gabi, NAD versus Batang Rebelde. Moon Club, mag-ingay! At toss coin na po sila. Ang nanalo sa toss coin ay si Batang Rebelde. Pinili niya mauna si NAD. Wala tayong mga round girl ngayon, walang pampainit. Kaya NAD, umpisa mo na. Tayo lang tayo, guys. Una kong nakalaban, Poison 13. Pangalawa, Duma. Sunod, Onyx. Tapos ngayon, Batang Rebelde. Makinig ka, ipapaliwanag ko lang po. Di mo na pwedeng sabihin makapasok muna ako ng flip top kung dito pa lang binabatibag ko na kayo. Kaya blackout game. Lumusot ka last battle kasi dinaan mo lang sa veterans move. Pero dito susunod mo, better luck. Dude, nauubra yung mga immature mo na banat. Napaka-lamix at full siya daw yung akuma sa dilema. Puro pang gaming and tools. Press ako naman yung current na magsusupply pa nag-blackout. Kaya pwede ng Zeus. Ito yung battle na hindi magmamatter kung sinong unang nakibaka. Kasi kung punches lang at 3 times, mas classic pa rin pag yung Ali, bata. Oo, basic lang yung flow. Pero ice lang sa akin yan. May tatangayin pa rin na bitch kahit na baybayin lang. Ganyan mag-setup ng outing. At hindi pa sa pagbabalak yun. Lahat ng suntok, papasok, pero siguradong magbabakas yun. Kaya may babagsak na bata. At summer schooling, asahan nyo. Huwag kang magtaka kung bakit mainit may degree kalaban mo. Kaya sige, magpasikat ka lang. Alam mong ito pinakahihintay mo. Nagbabalak to maging black artist kaso ibang taning ibibigay ko. Ganyan ako kabait. Yung tipong bibigyan pa kita ng tubig sa gitna ng disyerto. Sa sobrang down to earth, dadaling kita sa impyerno. Ganyan BR. Ganyan yung mga nagbabagang kataga ng larangan ng lahatan. Hindi yung sinasabi mong nakikipaglaro ako ng apoy sa sarili kong tahanan. Guys, nakikipaglaro daw siya ng apoy sa sarili niyang tahanan. Boom, bero. Boom, bero. Buong round niya, fineflex na siya doon nasa top, parang core. Neto, feeling all good din na sus, pero wala namang pang sus. Bento, atheist doon na legit, pero mga tangan niya na bitch, mga pang Bento, kung bloodseeker ka sa street, mga skills ko pang hit, ako yur. Nero, kaya sige, magpatawa ka na. Mag-reference ka ng lato-lato, submarine sa Titanic, issue ni Aura, at kung ano pang uso sa mga tao. Nang makita nilang maliwanag na talo ka kada sa blackout tayo. Okay, unang banat, Batang Rebelde. Meron daw siyang degree. Gaano kataas yung Fahrenheit? Ang liit-liit mo, kaya kita we're far in height. Yo! Para talunin si Nad, kailangan ko lang makumpleto yung 3 rounds ko, mga tol. Para talunin ako ni Nad, kailangan niya ding makumpleto yung 7 Dragon Balls. Kasi tanginan nito, rapper na kumakain ng sariling tae. Paaso-aso. Round 2 niya kay Vicente, tinawag mo siyang tamod ni Saki. Pero nung round 1, nag-slant rhyme ka rin. Bravo, bravo. Mga sinasabi mo hindi magkasundo. Masyadong gago. Tama ka, yung mga rounds mo, nagpupukpukan masyado, parang lato-lato. Takbo! Nalalapit na kamatayan mo. Nalalapit na kamatayan mo, wala tong halong imbento. Sa battlefield, mas tirador pa ako kay 6. Sa pagpaslang, I'm not the innocent one. Kaya yung C9 na paatras, kasi kabaong niya ako na nagdisenyo. Sa 3 nabanggit kong pangalan, di mo napansing nakasampay ka na sa lubid at nasipa ko na yung mukha mo ng pasikreto. Di mo na malayan yung 619 kasi pag ako umatake, balot ng misteryo. At saka, sobrang corny nito Misteryo, usapang wrestling. Ikaw yung tipong kayang isuplex ni Baby Giant.
Kasi, tanyo itsura, mukhang Jake Cyrus na may kike. Alam kong magsusuot ka ng sombrerong may corona kasi mukha kang may virus ng panike. Kita mo? Kasi masyado akong advance dito sa ating duelo. I'm so advanced, alam ko magkakaroon ka ng stumble, stutter, at posible din tong makalimot ng berso. I'm so advanced, alam ko hindi ka makakapag-rebat. Kasi sa pagiging MC, hindi ka pa kumpleto. And I'm so advanced, alam ko nang magkakaroon kami ng rematch ni Pistolero. Pero, dinis niya si JM at Chen sabi lang pagiging construction worker. Sinabi niya ng pagigil. Sabi niya, bakit kung di ba kami magpapagawa ng bahay, meron kayong kakainin? May sarili ka ng bahay? Talaga? Saan, bes? Bibigyan kita ng 5 segundo para ibigay yung eksaktong address. Di ba? Walang maibigay kasi reality hits you. Panayabang ng may sariling bahay pero ngayon di mai-address yung issue. Tsaka, sabi niya kay Casper, sinapian daw siya ni Apex. Tamod ng haring araw. So sino ka? Si bungang araw. Haring araw ang puta. Mukhang hindi ka naaarawan. Kung ito ay tsura ng haring araw, sigurado patay lahat ng halaman. Haring araw ang puta. Kilabutan ka naman dyan. Paano ka namin matatanggap bilang haring araw? Ultimo nga sarili mong tatay, ayaw kang maging son. Kasi tol, tamo, naggaganon-ganon, nandidistract ang putang ina. Kasi ang malinaw sa aming lahat, sasabog ka na sa sobrang pikon, kaya ang tawag dyan, self-distract. Tsaka, tulad nga ng sinabi ko, tol, hindi ka niya matatanggap bilang son. Kasi, ang gusto niya magkaroon ka ng sariling karakter, kaso na natili ka sa anino ni Apex. Kaya, kinakahiya niyang dala mo ang kanyang bloodline. Kung ikaw haring araw, ako solar eclipse. Yung pagsikat mo, kakainin na ng dark side. Alam ng tatay mong wala kang future sa pag-rap. At ang masakit na punchline, pati siya nawala ng kinabukasan kasi it's impossible to see his sunshine. Kaya basag ka na agad, durog pa talaga. Yung akala niyang araw na magpapasikat, yung pala magpapalubog sa kanya. Okay, yun ang round 1. Moon Club, mag-ingay! Okay, round 2. Nad. Ang haba ng rounds mo, pare. Pare, yung style mo, sobrang outdated na. Lato-lato, putang na, buti pa sa chismis, updated ka. Guys, tayo lang tayo, guys. At speaking of chismis, balita ako, iniwan ka daw ng asawa mo. Kaya pala sa FB ang drama nyo. Pinag-aawayan nyo pa rin about sa pera? Hoy! Gising ka muna. Hanggang ngayon, pinag-aagawan nyo pa rin yung tira sa ayuda. Ayuda? Tapos sa Facebook, puro ka hassle quotes. Para doon din mahalata sa pera, meron silang conflict. Ang hirap kasi sa'yo, 4 bars ka ng 4 bars, di mo naman daw sinashoutout yung 4-piece. Pero wag kayo. Gumagawa kayo ng way para hindi siya ma-depress. Naging narcissist, nagdi-gym, at nagdi-jogging sa Baywalk. Ginagawa niya yung lahat kasi yung bago ng asawa niya, kamukha ni Apok. Real talk. Di ba kamukha ni Apok? Kaya yung puso ni Batang Rebelde, wasakang leche. Kitang-kita pagka-broken niya sa kamarang basagang lente. Iniwan siya ng popok niyang asawa na laging basa ang pepe. Tinirador ng iba yung kalapate niya na wala sa ere. Sharpshooter. Tatamaan kahit di mag-chito. Susunod to kay Badang kahit hindi manghipo. 29 anyos pababa. Di ba yan ang trip mo? Itong uhaw sa pag-ibig lalagyan ng gripo. Kaya, sige magribat ka. Ipagtanggol mo yung babaeng niloko mo at niloko ka. O di kaya itanggi mo mga nangyayari kahit seryoso na. Sa mga nangyayari, bata lang mahihirapan. Ang kakapal ng mga face nito. O, deserve din ng privacy pero hindi ng respeto. Respeto gusto mo? You better keep on running. Hindi to standing ovation if you see me clapping. Hindi rin to simple palabas lang. I'm ready to move. Walang camera to pero ready to shoot. Kaya kahit yung bata feeling sick, delikado, parang fever. Nako, yung bata na timano mag-seizure na to. Kahit yung bata desperado at bitter ka bro. Walang batang veterano sa batang better sa'yo. 2 minutes.
Nako, yun na yun? Puta, wala man lang kalatoy-latoy. Wala na bang iaanghang yan, pare? Nad, ni hindi man lang ako nadarang sa iyong mga pinagsasasabi. Pero astang dragon pa rin tong manok ng San Pedro. Pero wag kang magpanggap kasi binubuga mong rounds walang apoy. Kaya wag kang umastang nadare. Ang ingay nyo mga pre. Sino ba Tahimik po, maingay dyan? tahimik. Kaya nagpapaka-apex ka pa rin, tsaka APOC. Tangina tol, sobrang wak nun. Mananockout ka sa aking 1 and 2. Itong umaastang samurai, gagawin kong kaluluwa. Ame Damaru. Dahil dito sa ring, puta, ina naman tol, ano ba yan? Tahimik lang po, tahimik, may battle. Kasi dito sa ring, magaling ako mambola. Mga kamao ko'y bomba. Ako si Sendo ng knockout at slam dunk. Maraming anime lines ang pwedeng gamitin. Pero kaya kitang tapusin in one punch. Ganyan gumamit ng anime. Hindi katulad mo kasi sabi nito kay Jepsy, sino bang malulupit dito? Kami-kami. Ha? Sino bang malulupit dito? Kami-kami. Ha? Habang buhay ka ng tanga. Di ba tinalo ka na ni Jepsy? Dumiretso ka sa grave. May nalalaman pang kamehameha. Di naman kayang dalin yung wave. Tsaka, sobrang nakakainis mo panoorin. Pero bilang respeto sa'yo, kahit maingay yung mga tao, yung mga laban mo, ni-research ko ng malugod. At ang paborito ko sa mga battles mo, yung hindi ko pinanood. Kasi puro ka lang sausaw sa issue. Laban tulad nung kay Lip Cramatespero, ang sabi nito, business lang ba talaga to? At yung mga taga-flip-top, hindi pwedeng magalaw? Iyaking ka masyado. Bakit? Pag taga-motos ba, hindi na pwedeng matalo? Tapos sabi pa nito, siya daw may mas long-term effect sa liga. Tama, kasi nung huling battle mo, ang haba ng tulog namin. Kasi sobrang boring, gagi. Ang sabihin mo, nagpapalapad ka lang ng papel para sa kontrata at konting money. Pwestong animal na pumapapel, itutupi ko gamit ang may halong art. Origami, sino ba yung pumalakpak? Tang ina talaga. At kaya ako sumali kasi ang hinahabol ko, ma-enhance ang aking obra. Kaya ka lang sumali kasi ang hinahabol mo, yung prize na parang si Jonah. Boba! Ano bang tingin mo sa sarili mo, ha? Ginto ka sa underground? Pues wag mong masamain. Tingin ko sa'yo, bote at bakal. In short, basura ka lang rin. Hindi ka diamante. Puwet ka lang ng baso kung ating tatansyahin. Wala kang halagang kapalit o material na bagay. Kaya wag kong umastang you're like a gem. And men, ikaw ay all bark, no bite. No bars, all hype. Your height, 4'5", kakasalsal mo ng long R sa mga porn sites. Takinang ingay talaga. Yoyo. Tahimik lang po. Pero sige, okay lang. Kaya nga pangalan nito sa Facebook, Sins. Idol niya si Johnny Sins. First name, Nad. Last name, Sins. At kung bakit ka ganyang kapayat at pandak, alam ko ang istorya. And I will share, Sins. Kulang ka sa nutrisyon kasi yung daddy ng nanay mo, fake, Sins. Pinalaki ka sa peking breastfeed, sa peking breast milk. At ang gawain ng tatay mo everyday, Sins, pasasalpakan ka sa bunganga ng ubas na tuyo ng nanay Puki ng ina nyo. Nag-distract na talaga ako. Basta ang malas mo, dahil nakalaban mo si Batang Rebelde. Makakaligtas ka sa bars pero pwede kang mamatay sa aksidente. Okay, teka lang, Yo, yo. Nads. Teka lang. Sa lahat po ng mga nandito, kapag nagsimula na po yung battle, wala po munang sigurong mag-uusap ng malakas yung boses kasi nadidistract sila. Isang buwan po nilang pinagandaan tong mga rounds nila, kaya respect natin yung mga MC na nagbabattle. Kung ayaw niyo po muna manood, mag-usap muna po tayo sa labas. Maraming salamat po. Okay na. Yoyo. Okay na, hindi kayo mag-react, guys. Pero makinig na lang muna. Saglit lang naman to eh. Yo! Para sa ito, pare. Para sa ito. 10 years ago, doon sa 5v5 nyo, ang comment sa'yo ng tao, gumagaling na si Batang Rebelde. Last battle mo ng Ahon, Royal Rumble, ang comment sa'yo ng tao, nag-e-enhance na yung style ni Batang Rebelde. Tapos sasabihan mo si Bagsik noon na galing ka ng future. Ha? Sasabihan mo si Bagsik na galing ka ng future? Fuck. Sasabihan mo si Bagsik noon na galing ka sa future? Tangina, di mo yung kinagaling. 10 years ago, hanggang ngayon, naghahasa ka pa rin. Tapos yung sandata mong dala nun, galing na ng future.
O bakit di ba matalim? Patunay na 10 years from now, mahina ka pa rin. Di ako galing sa future. Pero ngayon makikita mo na anong hinahangad mo. Ngayong inaharap mo, yung hinaharap mo, pero move on na sa ganyang angle. Ayoko maiwan sa lakaran. Kasi para umusad, kailangan talikuran yung nakaraan na may business ka ba. Musta na clothing lane mo? Stay rebel. Pangalan pa lang, halata mo nang makikita mo lang sa mga tiyangge at ukay. Bestseller para sa mga na-proud pinalayas at pariwara sa buhay. Stay rebel. Buti na lang di mo na tinuloy. Dahil dyan, thank you. Ayos din target market mo no? Apektado ng curfew. Pero sige, eto pare, seryoso. Gumawa ka ng merch para sa mga kabataang tarantado. Mga batang sumasagot sa magulang pag pinaguhugas ng plato. Mga batang di sumusunod sa mga utos at payo. Mga batang kinain ng adiksyon dahil sa buhay na kalbaryo. Kasi ang motto niya sa buhay, kung di ka pa naging rebelde, wala ka pang pinaglaban para sa sarili mo. Ilang taon ka na, ganyan, maglayas pa rin mindset mo? Tangin na nakakahiya yan. Huwag mo idamay lahat kung hindi na ng magulang mong lahat ng iyong pangangailangan. Sige, paano mo silang masusuklian? Kung ikaw mismo yung may utang, batang rebelde, magkaiba may pinaglalaban para sa sarili sa bastos sa magulang. Sige, you're living independently. May sariling bahay, sariling business, and maybe you own a car. Pero para lang yang, you won the battle but you lost the war. Hey! Tahimik naman po. Para lang niyang you won the battle but you lost the war kasi. Oo, walang magbabawal sa'yo sa lahat ng gusto mong gawin hanggang mabulok ka sa hukay. Pero tandaan mo, batang rebelde, hindi ka malaya. Mag-isa ka lang talaga sa buhay. Kaya, tulad ni Onax, di mo na rin pwedeng iyabang sa akin kung sino ka at kung sa liga ng malalakas na isama ka na. Oo, may pangalan ka batang rebelde pero ang tanong, nakilala ka ba? Kasi ako si Nad. Ako yung batang sumusulat at tumutugmang pantay pati sa metro. Kahit ang dami ng nauna at batak pa rin sa pwesto, ang katang-isip na kwento ay aking na isang perso na sa bayan ni Juanime ng isang Pedro. Yo, check. Round 3 game. Sarap nun, par, no? Preskon, tinanong ka ni Sid kung may pag-asa ba daw na magharap kayo sa finals. Yan yun no? China-challenge ka no? Ikaw naman, battle MC mo, sabi mo, ako tol, sure na makakarating sa finals. Ewan ko ikaw. Puta, gumagawa talaga ng hype no? Ang angas talaga. Paano yan? Sa susunod na presscon, di manonood na lang kayong dalawa. Nung sinabi mong darating ka sa finals, doon ko naisip, no? Komedyante ka rin pala. Doon ko lang napansin. Malaki na sira sa ulo mo kung tingin mo ikaw ang tatanghalin. Parang komedyante doon sa flip-top ang iyong pagkapraning. Hindi ka Chinese pero pagiging baliw mo may pagka-Mandarin. Yan, ganyang ingay lang, wag yung puro daldalan. Pumapatol pa sa bading. Sa halagang 150, handa siyang makipag-torrid. Bilis maibenta yung edits para may pambili ng gin tonic. Yung ari mo, pag-aari na ng bakla. Pare, that's the worst shit. Dapat pangalan mo, Kilua, kasi that's already a sold dick. You're weak. Nung battle mo sa pulo, dinamay mo pa si Harty, sabi niya. Pokpok daw si Harty, masyado ka nang mapang-abuso. Dapat dito, binabasag ang uso. Dinamay pa si Harty, palibasa wala kang puso. Pues, nanay mo yung tunay na pokpok. Nagpapagangbang sa mga battle MCs every single day. Kaya nung battle mo kay Poison, kuhang-kuha mo yung tatay mong si Apoc, Akata at M-Site. In every single way. Oo, tamod ka ni Apoc, M-Site at Akata. Kaya di nakapagtataka na ang kanyang napiling name ay NAD kasi sa dami ng bumuong similya sa'yo, nagkagulo-gulo na yung mga DNA. Isipin mo yun, tol, yung kamay at balikat mo kay Akata. Binti at paa mo kay Apoc. Ulot katawan mo kay M-Site. Kasi binuo ka nila iba't ibang araw at moment. Ayos din pagkakagawa sa'yo no? Installment. Tanginan to. At saka sumali lang to dito para madagdagan yung kanyang 5 followers.
Yan ang kanyang mentality. Pwes magigain mong sub, zero. Hindi mag-grow yung YouTube channel mo. Pero I guarantee na magkakaroon ka ng fans sa noo, leeg at dibdib kasi kita naman na ito'y madugong fatality. Sub, zero, fan, kita na. Ganyan ang flow ko. Sharp at icy. Pagkatapos ng battle, mapapatanong ka na lang kay God, why me? Sobrang body bag, pati TF mo, ibibigay nila sa akin. Trust me. Oo, mawawalan ka ng check parang si Kyrie na kinancel ng Nike. At petsa pa lang ng battle, alam mo na dapat na ako magtatagumpay kung gumagamit ka ng ulo. July 8, kasi lamon yung huling binigay nyo sa akin na MCs mula unang round hanggang sa dulo. Kaya kung tingin mo mananalo ka sa July, nek-nek mo. Dapat alam mo na yung punto na nung first round pa lang ako na yung nagwagi sa Hulyo. Yun, maganda yung battle, no? Sa round 1, masyado mahaba yung ibang round ni Batang Rebelde. Pero mamaya ako itatakel kung anong ginawa ko dun sa mga rounds niya. Batang Rebelde, round 1, binigay ko sa kanya yung round 1, 10-9. Mahaba yung round ni Batang Rebelde. Pero si Nad, gumamit siya ng topic na maganda pag naintindihan mo. Pero pag hindi mo naintindihan, dadaan lang sa'yo. Round 2 naman, lumayla yung round 2 ni Nad. Pero maganda rin yung pagkakasulat kung babasahin mo dun sa papel. Pero gusto ko yung mga ad-lib ni Batang Rebelde. Kahit nadidistract si Batang Rebelde, kitang-kita ko na sobrang lakas ng depensa niya. Nakakapag-adlib siya, nakakapag-rebat siya. Natutugma pa niya. Yung kanina, yung mga pre. Tapos yung adlib niya dun sa Corona. Tapos round 3 naman, merong slip up si Nad. Tapos tumatak sa akin, ang daming tumatak nung round 3 ni Batang Rebelde. 10-8. So, 10-9, 10-9, 10-8. Kahit bawasan ko si Batang Rebelde dun sa overtime niya, hindi pa rin naaabot. So, Batang Rebelde para sa akin. Batang Rebelde versus Nad. Ang binoto ko si Batang Rebelde. First round tsaka sa third round. Yeah. Batang Rebelde. Ayun, ang boto ko, Nad versus Batang Rebelde is Batang Rebelde. Ayun, round 1, nagtatansyahan pa, pero lumilitaw dun yung magiging veterans move ni Batang Rebelde. Round 2, pinakamalakas na round ni Nad yun. Tapos, yung round 2 naman ni Batang Rebelde, para siya nakikipaglaro sa obstacle Kasi nilalabanan niya yung ingay ng tao, pero hindi siya nawala. Kumbaga parang parte pa rin ng rounds niya. So, binigyan ko rin ng puntos yun. And round 3, malinaw kay Batang Rebelde. Okay, ang panalo, 3-0. Mag-ingay at palakpakan para kay Batang Rebelde.